Ako ay dinukot, pinagsak ng 30 beses, nilas ang lalamunan at tiyan. Ako si Alison Botha, 27-year-old noong nangyari ang nakakatakot at malagim na sitwasyon na iyon. Pagkatapos ng isang ordinaryong gabi, nakasama ang aking mga kaibigan, ay nag-drive na ako pabalik sa aking apartment sa Port Elizabeth, South Africa. Pagkatapos ko maipark ang aking sasakyan, ay biglang may lalaking lumapit sa akin, si Franz Dutoit, na may dalang matalim na bagay. Pinalipat niya ako ng upuan sa loob ng aking sasakyan. Siya ang nag-drive. Tumigil kami sa isang lugar kung saan isa pang lalaki ang pinasakay niya, si Theuns Kruger. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang sasakyan. Dinala nila ako sa isang secluded na lugar. Takot na takot ako. Alam ko na may masamang mangyayari na sa akin. Sinabi ni Franz sa akin na gusto nilang may mangyari sa amin. Tinanong din nila ako kung manlalaban ako kapag ginawa nila sa akin yon. Sa sobrang takot para sa aking buhay ay sinabi kong hindi. Nangyari na ang plano nila sa akin at pagkatapos nagdesisyon sila na ako ay tuluyan na. Nung una ay sinabi nila ako. Nawalan ako ng malay. Nalaman nila na ako ay buhay pa. Kaya nila ako ng 30 beses sa aking tiyan. Nang makita nila, nagbalik pa ang aking binti. Naisip nila na hindi pa tapos. Kaya hinapa nila ng 16 na beses ang aking leg. Naaalala ko ang lahat ng mga pangyayaring iyon. Wala na akong nararamdaman. Nasa isip ko panaginip lang ba lahat ng ito? Pero hindi. Totoo na may isang lalaking paulit-ulit na sumasak sa akin. Pagkatapos ang hindi maisip na ginawa nila sa akin, ay narinig ko tuwang-tuwa sila sa ginawa nila. Sa akalang wala na akong buhay, ay dinala nila ang aking sasakyan at nag-drive paalis. Sa kabila ng aking kalagayan, ay naisip ko na kailangan kong mag-iwan ng bakas kung sino ang gumawa sa akin nito. Sinulat ko ang pangalan nila base sa aking narinig sa kanilang pag-uusap. At sa ilalim nito ay sinulat ko, I love Mom. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Nakita ko ang ilaw mula sa headlight ng isang sasakyan na paparating. Kung makakapunta lang ako sa tabi ng kalsada, ay may tsansa na matulungan ako at mabuhay pa. Pinilit kong tumayo, pagkatayo ko ay napagtanto ko ang lalim ng pinsala na ginawa nila sa akin. Habang pinipilit kong makapaglakad, nagsimulang bumitak ang aking ulo. Halos humiwalay na ito sa aking katawan. May part 2. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa marami pang kwento katulad nito.